Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, nais kong ipaliwanag ang isang napakahalagang pahayag tungkol sa kung paano natin nakikilala ang ating sarili at kung paano natin hinuhubog ang paraan ng ating pamumuhay. Ang pahayag na ito ay nagsasabing ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan. Hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Ito ay galing sa isang thesis. So, sa unang tingin, parang malalim na komplikado ang mga salitang ito. Pero kung susuriin natin ng dahan-dahan at sa pinakasimpleng paraan, ang sinasabi lang nito ay ito. Una, ang pagiging tayo ay hindi biglaan. Hindi rin ibinibigay ng buo, kundi unti-unti nating natututunan habang tayo ay nabubuhay. So, ang pagiging ako ay parang pagbuo ng isang puzzle, pagbuo ng mga logical na bagay, ganun. Binibigyan tayo ng mga piraso, mga karanasan, mga pagkakamali sa buhay, mga tagumpay, mga taong nakakasama natin, at pati mga bagay na minsan nasasaktan din tayo. Ngunit tayo mismo ang kailangan magbuo sa puzzle na ito. Okay. So, walang ibang tao ang maaring gumawa nito para sa atin kundi tayo din lamang. Kahit gaano nila tayo kamahal o gaano nila kagusto, gabayan tayo, hindi nila kayang gawin ang tungkulin na tuklasin kung sino talaga tayo, kundi tayo din lang. Yan ay trabaho nating lahat bilang individual. Pinapakita ng thesis din na ang pagiging ako ay biyaya. Biyaya dahil bukas ang pagkakataon na tuklasin, bukas ang pagkakataon na tuklasin ang sarili at mabuhay ng may layunin. Pero hindi ito biyaya na nakaupo lang tayo at bigla itong dumarating, para pagiging tambay, ganun. Kailangan may gawin din tayo para sa biyayang ito na umunlad. Hindi ito parang regalo na bubuksan mo at tapos na. Ito ay biyayang ginawa mo araw-araw. Halimbawa, kapag nagdesisyon kang magpakabuti kahit mahirap, kapag pinili mong magsikap kahit pagod ka na, o kapag natuto ka mula sa pagkakamaling ayaw mong balikan. Lahat ng yon ay bahagi ng pagbuo ng ating mga sarili, ng iyong sarili. Sinasabi rin ng pahayag na natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Simple lang ang pag-ibig, ang ibig sabihin nito. Wala kang kakambal sa pagkatao. Maaari kang magkaroon ng kapatid, kaibigan o kaklase na pareho ng hilig, ugali o ginagawa, pero wala pa ring eksaktong tulad mo. Ang iyong pag-iisip, damdamin, pananaw at paraan ng pagharap sa buhay ay sa'yo lamang. Kahit ipwesto ka pa sa parehong sitwasyon ng ibang tao, iba pa rin ang magiging resulta dahil iba ang hugis ng iyong puso at isip. Dahil dito, hindi natin makamit ang tagumpay sa sarili sa panggagaya. Yan. May sarili tayong ginagawa para sa atin lang din. Oo, well, maaaring tayong mag-inspire ng iba. Maaari tayong humanga sa kanila. Hindi natin tularan ang kanilang sipag, tapang o kabaitan. Maaaring magawa natin ang nagawa nila, pero hindi natin mararamdaman ang kasiyahang dapat ay para sa atin. Parang suot mong damit na hindi mo sukat. Maaring maganda, pero hindi komportable. Kaya ang thesis ay nagpapaalala na ang pagiging ako ay hindi pwedeng idikta ng iba. Hindi ito dapat nakabase sa kung ano ang gusto ng mundo, kung kung kundi kung ano ang talagang bumabagay sa puso natin. Isa pang mahalagang bahagi ng pahayag ay ang sinasabi nitong matatagpuan ang ating bokasyon at kaligayahan. Ang bokasyon dito ay hindi lang trabaho, hindi lang ito kursong kukunin mo
o trabahong pipiliin mo. Ang bokasyon ay ang bagay na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam. Ganun. Ito ang para sa akin. Kapag ginagawa mo ito, nakakaramdam ka ng halaga, ng kagalakan, ng direksyon para sa iba. Ito ay pagtuturo para sa iba, pag-aalaga para sa iba, sining para sa iba, agham. Kapag natagpuan mo ang bokasyon mo, parang may ilaw na bumubukas sa loob mo. Ngunit hindi mo ito matatagpuan kung hindi mo kilala ang sarili mo. Kaya nauuna palagi ang pag-unawa sa sarili bago ang paghanap ng direksyon. Ah, sa sinasabi rin sa thesis na hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Ang pagiging ako ay nangangailangan ng responsibilidad. Hindi pwedeng wala akong ginagawa. Tama? Hindi pwedeng takot ka sa mga desisyon. Kailangan mong akuin ang iyong buhay. Kailangan mong aminin kapag nagkamali ka. Kailangan mong gumawa ng paraan kapag may gusto kang mangyari. Kailangan mong tumayo sa sarili mong paa. Ang tunay na pagkilala sa sarili ay hindi lang pag-alam kung sino ka, kundi pag-ako ng tungkulin para maging mas mabuting bersyon ng sarili mo. Ang thesis ay nagsasabi rin na malalim itong konektado sa ating karanasan. Totoo naman yun. Dahil hindi lang masasayang alaala ang bumubuo sa atin. Minsan, ang mga pinakamahirap na sandali ang siyang nagtuturo ng pinakamahalagang aral. Yung mga panahong kala mo hindi mo na kaya, pero nalagpasan mo pala. Yung mga pagkakataong nagkamali ka, pero mas nagiging matatag ka pagkatapos. Yung mga taong nawala sa buhay mo na nag-iwan ng aral tungkol sa pagpapahalaga at pagmamahal, lahat ng yun ay bahagi ng pagbuo ng ako. Kasama rin sa pag-unawa sa sarili ang ating ugnayan sa ibang tao. Hindi tayo lumalaking mag-isa. Natututo tayo mula sa pamilya, sa kaibigan, sa ating mga guro. At kahit sa mga taong minsan ay sumubok sa ating pasensya. May mga taong nagbibigay ng lakas. May mga taong nagtuturo ng tapang. May mga taong nagpapakita ng kabutihan. At may mga taong nagpapakita kung ano ang hindi natin gustong maging. Ang bawat tao sa buhay natin, mabuti man o masama, ay nag-aambag sa pagkatao natin. Sa huli, ang pahayag ay nagsasabing hindi ito tuwid na landas at tama iyon. Walang buhay na diretso lang. Lahat tayo ay naliligaw, nawawala, nagtataka, natatakot, nagdududa. Lahat tayo ay nagkakamali at tumatayo. Ang mahalaga ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang pagiging tapat sa sarili. Ang mahalaga ay patuloy tayong kumikilos, natututo at nagbabago. Ang pagiging ako ay gabay sa araw-araw nating pamumuhay. Ito ang nagpapaalala sa atin kung bakit tayo bumabangon, bakit tayo lumalaban, at bakit tayo umaasa. Kaya sa pagtatapos ng aking paliwanag, ay dapat lang na kung iwan sa inyo ang simpleng mensahe, ang tunay na ako ay hindi hinahanap sa labas, kundi sa loob natin. Hindi sa panggagaya, kundi sa pag-unawa. Hindi sa dikta ng iba, kundi sa tapat na pagtanggap sa sarili. At pagbuo nito ay hindi isang araw na trabaho, kundi habang buhay na paglalakbay sa puno ng aral, pagpili at pag-asa. At upang mas mapalalim pa natin ang pag-unawa sa pahayag na ito, mahalagang isipin na natin na ang pagiging ako ay hindi lamang tungkol sa kung sino tayo ngayon, kundi pati kung sino pa tayo magiging bukas at sa mga susunod pang taon.
Marami sa atin ang minsan nag-aalala, tama ba ang ginagawa ko? Ito ba talaga ang landas ko? Ito ba talaga ako? At normal lang ba yon? Ang pagkilala sa sarili ay hindi isang tanong na masasagot sa isang araw. Minsan nga tumatagal ito ng buwan, taon, o minsan buong buhay natin. Pero ang mahalaga ay patuloy tayong kumikilos. Hindi tayo sumusuko sa paghanap ng sagot. Sa bawat araw na lumilipas, may natututunan tayong bago tungkol sa ating sarili. Kapag napansin mong masaya ka kapag tumutulong sa iba, ibig sabihin nun, bahagi yon ng pagkatao mo. Kapag nararamdaman mong pagod na pagod ka sa isang araw, sa isang bagay, kahit paulit-ulit mo itong piliin, maaaring hindi yun ang para sa iyo. Kapag may isang bagay namang nakakapagbigay sa iyo ng saya, kahit mahirap, maaaring yon ang tunay mong gusto. Hindi kailangan ng malalim na salita para maintindihan ang sarili. Kailangan lang maging tapat at nararamdaman mo. At isa pa, kailangan nating maintindihan na hindi pare-pareho ang oras natin. May taong maaga pa lang alam na nila ang gusto nila na buhay sa buhay. May iba naman kahit nagkaedad na, hinahanap pa rin ang direksyon nila. Pero hindi ibig sabihin na huli ka na kapag hindi mo pa alam. Ang buhay hindi karera. Walang trophy para sa pinakamabilis makahanap ng sarili. Ang mahalaga ay patuloy kang maglalakad kahit minsan mabagal, basta hindi ka tumitigil. Kaya sa pagtatapos ng buong paliwanag ko na ito, dalangin ko na lahat tayo ay patuloy na maglakbay sa pagbuo ng sarili. Hindi kailangan mabilis, hindi kailangan perpekto ang mahalaga. Ang mahalaga ay totoo at tapat at hindi tumatagal. Mapapansin natin na ang ako na hinahanap natin ay unti-unting lumalabas sa bawat pagpili, bawat pagkilos at bawat aral na hinaharap natin araw-araw. At bilang panghuli, gusto kong ipaalala na ang pagiging ako ay hindi selfish, hindi makasarili, hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging totoo sa sarili upang maging mas mabuting tao para sa iba. Kapag kilala mo ang sarili mo,